Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang Banateros, si Coach Oli, Boss Dadat, si Banat Bay. At ngayong araw, may part 2 po tayo ng ating interview kay General Bantag dahil sa sobrang trending ng interview na ito. At dahil nga sa sobrang trending, medyo may nainis na isang sekretary at kesyo kay i-contempt daw tayong tatlo. Linawin ho lang muna bago tayo magsimula na hindi po namin alam ang lokasyon ng ating guest na si General Bantag. Hindi po namin alam kung saan siya. At sa katunayan, nagpapalit ka ba ng damit? Pareho na damit? Boses lamang po ang maririnig natin ngayong araw na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Magandang gabi, Sir Bantag. Nandyan po ba kayo, Sir? At ako naman si Mr. Bantag, Banateros Brothers. Magandang gabi sa inyong lahat. Parang sir, energetic tayo ngayon. Sir, yes. Simulan natin. Banata na natin kagad. Sir, unang tanong. Pwede ho ba kayong sumuko na ng hindi kaming utos? Ang kapal ang mukha mo! Sino ka para basukuin si Bantag? Animal to. Saan nahuling kayo? Pwede ho ba namin kayo mahuli ngayon? Pwede ho bang ilabas nyo yung kamay nyo dito sa aming TV screen nang mahuli namin kayo? Kasi nauto kami. Pwede kong Banat Bay, kung yan ang request mo, pwede kong i-grant. Kaso kung ako yung nasa pelikulang horror na ang title, Ring, di ba lumalabas yung horror na babae doon. Kung pwede sana, edi gawin ko. Pero malayo naman ako sa inyo kasi. Pero sir, ano ho ba ang pwede magpasuko sa inyo ng magkaalaman tayo, sir? Paano yon? Ano po ba ang pwede magpasuko sa inyo at harapin po itong mga kaso ninyo? Alam mo, talagang gustong-gusto kong harapin talaga lahat. Kaso, paano ko naman haharapin kung andyan pa si Secretary Boying? Nakita naman ninyo, kayong tatlo mismo, muntik pang kasuhan. Kung hindi pa yan, natanong ni Senator Coco Pimentel, ay di nagkabuli-bulilyaso siya sa sagot niya at nakita naman natin kung anong naging outcome. Talagang walang kaso. Pati si former President Digong, ganun din naman ang kanyang idea na talagang walang na-violate na batas ang Banateros sa pag-interview kay Mr. Bantag. So, K-Topman, salamat po. Sinasabi niyo, sir, kayo ay aarap po kung itong si Secretary Remulla ay magre-resign? Ay oo naman, talagang harapin ko yan. Pero kung ang papalit na naman ay kayang-kaya niyang impluensyahan. Kasi nakita mo naman ang BBM admin ngayon, puro tambalos-los na eh. Di ba? Nakita mo. Ginagalit mo Bantag eh. Ikaw talaga Bantag oh. Ginagalit mo. Sinabihan mo ba naman ng lahat ng sa administrasyon is tambalos-los? Kami na naman puputukan yan eh. Sir, Your Honor, Mr. Senator, Bantag, ano ba yan? Kami na naman ang papagalitan yan eh. Sa sinasabi mong tambalos-los tong gobyerno natin eh. Smuggling, walang comment, wala tayong naririnig sa presidente. Ang dami ng kaguluhan, pati sa Mindanao, wala ka pa ring marinig. Wala eh, ang hirap talaga. Mr. Bantag naman, ang bira ka oh. Papahamak mo kami niyan eh. Ganang kalagayan ko dahil nga sa klase ng administration na ito. Rinirespeto ko naman ang ng batas. Kaso hindi ko rinirespeto ang karakter nila. Karakter ni Boying, karakter ni Dilemos na NBI na Ayan. Secretary Remulla, noong una hindi ka topic eh. Pumasok-pasok ka sa eksena. Naging topic ka tuloy ni Bantag. Hindi, di ba? Dati nung una hindi naman siya ang topic, si Katapang. Dahil pumasok sa eksena si Remulla, siya ngayon na naging topic. Lang ginawa, kundi magpatong ng kaso. Kahit sinong tanungin ninyo may kakilala kay Dilemos, yun ang ugali ni Dilemos. Balita ko nga ho. Paano ka susuko? Oo. Pati yung NBI nayari. Baka pati Bantag, baka naman pati NBI, yariin na rin kami, ha? Wala ko kaming Sandali lang, ha? At disclaimer,
ang opinyon ng aming ini-interview ay hindi namin opinyon. Baka mamaya sabihin na naman kami ay nag-i-interview lamang sa remate at saka sa saksi. Wag ho kayong ano dyan. Yung opinion ni Sir Bantag, opinion niya yun, ha? Sir, matanong baka hindi na ako makakuha ng NBI clearance niyan. Pambira, lang po. Lagi po nating napapag-usapan sa media na itong patungkol sa Bucor. Kamusta na po? Itong ating gusto kong matanong sa inyo at makamusta? Oo nga, yan nga ang ano. Alam mo, sa totoo lang, ayoko nang isipin yung Bucor kasi ganun kasi kami na nasa serbisyo. Kapag renilive ka, go on now with your life. Parang ganun Another destination, ganun lang yun. Pero ito kasi, parang asong galisin lang itong matandang ito Kaya ayaw kong pansinin sana. Ngayon, tinatanong mo kasi ngayon sa akin na Coach O. Sino yung galisin na yun? Nang-aasar ka na naman Si Sir Bantag naman, Ang dami namang naging bulilyason niyan. Yung sumunod na suspension ko, yung pag-interview daw kay General Palparan na nakita nyo, acquitted pa. Di ba? Sa dami ng mga bulilyason. Kasi naalala nyo, in-interview, di ba, namin si General Palparan. Nagagalit sila, yung pala acquitted naman pala. Aso nitong si katapang galising aso ni Boying, kung ikukumpara. Kaya pala galisin kasi aso ni Boying. Okay. Nagets ko na. Hindi kasi nung una iniisip ko, bakit niya kaya tinawag na galisin? Mukha bang galisin si Bantag? Hindi, di ba? Si Bantag, si Katapa, mukha ba siyang galisin? Nung tinitingnan ko, hindi naman, di ba? Kaya pala galisin kasi aso pala ni Remulla. Yung pala ibig sabihin. Bumabars, mekus-mekus yan. Sa interview ni General Palparan at sa dami ng bulilyasong ginawa nitong si Katapang, dapat suspended siya. Pero wala na akong pakialam doon. Di ba? Diskarte nila yun Sinisira naman nila, sarili nila. Kaso nga lang, ano kaya, ang tanong dyan, ano na kaya ang nangyayari sa illegal drug transaction na naman? Yun ang hindi natin alam. Yes, okay. So, speaking of illegal drugs, alam naman natin, pagka Bucor ang pinag-uusapan, kadikit talaga yan. And kanina, nabanggit ninyo yung smuggling. So, siguro naman nakarating na rin, mukhang updated naman kayo, nakarating na rin sa inyong attention siguro yung mga bagong batches nung smuggled na mga droga sa Pilipinas na kung dati, China, pinanggagalingan nung mga droga. Pero ngayon, yung mga nasabat sa Pampanga, tsaka yung dyan sa Bureau of Customs, galing na daw ng Mexico. Ano pong inyong masasabi doon o reaction? Alam mo, Boss Dada, sa tanong na yan, nung ako pa ay nakapwesto doon sa Bucor, tumigil yung Mexican cartel na yan. Kasi nakita kasi nila yung gaano aktibo ang PRRD administration sa paglaban sa illegal na droga. Kaya hindi nakapasok na, tumigil itong Mexican Pero papasok na sila noon kasi may mga African pa. Marami sila. So ngayon kung yan ay pumasok na ngayon, ay ibig sabihin yan na pagka nakita nila relax na ang law enforcement natin. Kasi dati nung time ni PRRD, hindi na nag-attempt yan. Mga yan Mexican. So ngayon po nakikita nyo na sila pumasok na at nagiging aktibo na ulit. Paulit-ulit ka, sinabi na nga Ulitin pa yung tanong. Iyon ang nasa balita. Hindi naman tayo nagsasabi, Banat Bay, kundi sa balita, ibig sabihin, talagang pumasok na naman ang Mexican cartel. Kasi wala silang takot na And unlike before, kay PRRD, aktibang fight against illegal drugs. Kaya walang nag-attempt na noon. Pero muntik nang pasukin tayo ng Mexican noon, natigil nga lang. Ay, grabe. So ngayon wala na si PRRD, wala na ang laban against illegal na droga. Ayan, nandyan na naman sila. So ibig sabihin, dati pa, meron na talagang Mexican cartel na nagpapasok ng droga dito pero napigilan ninyo. Bakit parang laging China yata yung mga bali-balita lang noon? Oo, tol, kasi nga yung Mexican cartel na yan,
Siguro natakot sila, hindi naman natin nakakausap na interview pero tumigil sila. Ibig sabihin, natakot, di ba? Bakit hindi sila nagtuloy noon, nagtuloy-tuloy? Grabe nakikita niyo yung revelasyon ni Bantag. Sinasabi niya, dati talagang gustong pumasok nito, iba-ibang kartel pumapasok sa Pilipinas. Pero dahil nga natakot nung kay Pangulong Duterte, hindi sila pumasok, di ba? Hindi nagtangka. Ngayon, pumapasok daw. Ito, kasi papansin niyo meron niyang napanood ko lang. Kasi meron na namang nagkomentong walang kwenta. Yung pangalan ng vlogger na yun, si Coach Jarrett ba yun? Yun. Walang kwenta yung comment niya. Kasi meron siyang title doon, lumalala daw ba yung droga or resulta lang ng kapalpakan ng tokhang nung panahon ni Pangulong Duterte. Mga ganon. Pero eventually, matatapos yung video, wala naman siyang side. Ang video yun. Nagbigay ng opinion pero wala naman siyang side. Ginamit kayo. Ngayon ka lang makakakita ng ganong klaseng ginamit kayo. Para tuloy naalala ko si Libayan. Yung nag-abang ako ang haba-haba ng balita niya. Lumalala ba ang droga o ito ay kapalpakan lang nung tokhang? Di pinakikinggan ko. Ano kaya opinion nitong naman to? Tanso pa rin pa kaya to? Hanggang natapos na yung vlog niya, wala siyang opinion. Anak ng wete. Sabi ko, nag-vlog ka para ibalita yun? Hayop yan. Anong tawag doon? Clickbait. Pero may isa siyang punto doon na I totally disagree. Anong sinabi niya doon? Sinabi niya doon na sa tingin naman niya na tuloy-tuloy pa rin daw ang pagsasawatan nitong mga kaya nga nahuhuli. Yun yung term niya. Kaya nga sila nahuhuli, ibig sabihin kahit papaano effective yung ginagawa ng administrasyon. I might agree with that. Pero, ito problema ko kasi. Dati kasi, hindi na sila nag-a-attempt. Gets ninyo? Ito yung sinasabi ni Bantag. Yung dati, bago pa mag-attempt tong mga sindikato na ito, since alam nila na we have a government na talagang buong mundo nagre-resonate Yung papatayin ko kayo. Kayo ganun di ba? So, yung mga kartel, iba't ibang kartel, sabi nila, ganun ba? Ba't ganyan na presidente nyo? May topak. Hindi na nga lang ako, di ba? Ganun na sinasabi na. Hindi na nga lang ako sasali. Kasi magulo na Ayaw na namin pumunta dyan. Wag na lang. Ganun yung dati. Yun yung sinasabi ni Bantag. Ngayon, wala na. Buti na lang, magaling yung ilang kapulisan natin. In fairness naman, let's be fair. Okay? Lumalalaman ng droga. Sabihin, pumapasok man ng droga dito sa atin kasi naglalakas loob na sila dahil hindi na nga si Pangulong Duterte. Kahit papaano, nahuhuli. Kahit papaano. Bakit ngayon sila pumasok? Samantalang noon, kasi pinagmimitingan namin yan ng PNP, ng PDEA. Alam natin yan na gustong pumasok na ng Mexican cartel. Grabe. Kaso nga lang, tumigil sila. Isang araw, nagsalita po si Pangulong Duterte patungkol dito sa pagtanggal ng confidential fund ng kanyang anak na si BP Sara Duterte. At sinabi nga niya, ang pinaka naglulustay ng pera ng taong bayan ay itong Kamara, itong mga congressman natin. May idea po ba kayo dito sa mga confidential fund na nalulustay ng Kamara at paghihingi ng audit ni Pangulong Duterte? Nako, pasensya na kayo. Pagdating sa Kamara kasi, wala akong experience dyan. Wala akong hindi ko talaga alam. Pasensya na. Nakakausap ko lang mga congressman pero hindi ko alam. Yang pagdating sa CIF ba ang tawag nun? Pero ang nababalita kasi na tinanggalan si BP Sara, pero yun naman pala pati yung sa Congress ay hindi naman tinanggal. So sino bang dapat na may intelligence fund? Yung Vice President ba o yung mga congressman? Sino bang mas importante, di ba? Tama. Alam naman nila na yung laban pa ni BP Sara against mga communist, yung NPA, yung LCAC na yan. Yun kasi ang talagang pinaglalaban ni BP Inday.
yung against sa kaliwa. Talagang kailangan dapat niya yung intelligence fund. Ikaw ba naman ang sumunod na na leader ng bansa tapos ikaw ang walang intelligence fund? Unfair naman 'yon para sa akin. DG Bantag, follow-up question dyan patungkol sa confidential funds. No? Parang ano sa tingin mo lumalabas na magkakampi ngayon ng etong si Speaker Romualdez at saka itong Makabayan Black patungkol dito sa confidential funds? Ano po masasabi nyo dito? Yan, pangit na pangitain yan. Pangit yan na manifestation na yung dalawang grupo na yan nagsasabwatan. Bakit makikipagsabuatan ng isang Speaker of the House na hindi naman communist, hindi naman NPA, tapos makikipag-alyansa ka sa, di ba? Hindi ba, sir? Dahil lang sa kagustuhan mong awayin o gusto nilang sirain si BP Sara, mali naman yon. Hindi fair ang laban. Sir, may mga nagre-request daw na kayo ay meron po ng regular na nagsasalita dahil marami ho ang nagre-request nito. Ang tanong nga ng ilan, bakit po pinili ang Banateros Brothers samantalang meron namang mga legit na media na pwede kayong lapitan? Instead na mainstream? Mainstream media. Okay. Paano naman ako? Alam mo, ang pinagkakatiwalaan ko lang na mainstream media ay yung SMNI. Yung Net25 siguro. Kaso, hindi naman ako nai-interview na dahil nga alam naman nyo ang status ko. Syempre, kayo yung matatapang. Nako, patay tayo dyan! Hindi po kami matapang! Baka mamaya takutin na naman kami ni Rimulya. Sabihin na naman, matapang pala kayo sige, tapang kayo na makipag-usap sa akin, di kayo. Alam naman ninyo, putang ina, tag walang bayag, walang kwentang kausap. Correct. Ayan. Marami po kami, lalaki po mga namin, mga ayag. Kasi prangkaan pag Itong isa namang itatanong ko naman kasi nga kayo ay ang mga tao parang kayo ay hinahalin tulad kay PRD kasi kayo ay prangka, walang preno, sabi nga nila palamura, may panawagan si PRRD. Kala ko palawagan. Sa mga ating mga opisyal ng gobyerno na maglabas ng kanilang mga audits at maging tawag dito transparent sa kanilang spendings. Ano po ba, kayo po ba ay suportado nyo itong mga ganitong klase ng mga panukala galing kay PRD? Talagang sang-ayon ako sa ganyan, tol. Kaso nga lang, dahil nga wala na ako sa gobyerno, baka sabihin nila, nagsasalita ka kasi wala ka na sa gobyerno, di ba? Parang ipasok ka namin para ilabas mo, Bantag, pag ipinasok ka ng taong bayan sa Senado, ilabas mo yung bibigay sa yun ng Senate President, Hindi, di ba sabi niya, tama naman yung sinasabi niya. Bakit siya magsasalita na, ilabas nyo, wala naman siyang sa gobyerno. Pasok na lang natin siya. Tama, mali. Di ba? At least pag pinasok natin siya, pwede niya sabihin, ilabas natin lahat ng pera. Hindi ako makapag 100% na comment dyan. Pero sabi ko nga, sangayon ako sa panawagan ni former President Digong. Kasi nga para sa bayan yan, makita natin kung yung transparency nga, di ba, ng spending. Pero dahil ako nga wala na sa gobyerno, wala naman akong i-report na. So ngayon nga wala nga ho kayong cellphone na matino para lang sa kala. Bumabanat ka pang animal ka binuking mo pa. Binuking Naman ng mga kababayan natin naka-cellphone no si DG Bantag at yung cellphone niya malabo pa. Nokia ata 3210 yung cellphone niya. Kaya ano ba namang klaseng reporter to, animal to? Reporter na nanlalait ng ini-interview? Wala kang kwenta! Hayop ka! Walang kwenta itong Banat Bay na ito. Demonyo. Pag wala demonyo, pangit naman yun. Pantakin mo, laitin yung ini-interview niya. Wala kang cellphone. Walang video. Naka-video. Ang sala, sobrang dilim.
Ganun nung kaano. Anyway, ganito na lang, sir. Halimbawa lang, ha, kayo ay palarin dahil maraming ang nagkakagusto na kayo tumakbong. Kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang yung tinatawag na extraordinary fund? Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan? Kung kayo ay naging, kunwari lang, palarin na maging senador. Ayaw, nako, abangan. Meron palang part 2. Abangan yung part 2 kay Coach Oli. Tapos part 3 kay Boss Dada. Baka di na umulit to si Bantag sa amin, ha? Oy, by the way, binabati ko po pala yung mga tumitik-tik sa amin dyan. Binuking ano? Hindi kasi may tumawag sa akin kanina. Opisyal. Hindi ko na lang sasabihin kung saan sa opisyal, ha? Basta uniform personnel. Sabi niya sa akin, Banat Bay, ingat ka. Bakit? Tinitiktikan ka na. Kaya nga ako hindi nagjowa para hindi ako matiktikan eh. Tapos kaya titiktikan niyo ako? Kaya ako po doon sa mga tumitiktik sa akin, hindi nyo na ako kailangan tiktikan dahil ang aking buhay ay bulatlat naman. Ha? Wala ako kayong makikita sa akin. Kasi ang buhay ko, kitang-kita naman ng lahat sa social media. Ako na magsasabi sa inyo kung ano yung gusto nyo malaman. Okay? Huwag nyo na akong tiktikan. Wala kayong sayang ang oras nyo sa akin. Okay? Baka aalamin nyo kung kailan ako tumatatsi, kailan ako natutulog. Tsaka baka naman pati yung mga nakakasama kong magkape, binabalita nyo pa. Huwag nyo na binabalita yun sa mga boss nyo, ha? Atin na lang yun. Ay, hindi talaga nabalita. Ito seryoso to, nabalitaan ko, may tumawag sa akin isang uniform personnel. Sabi niya, Banat Bay, ingat ka, tinitiktikan ka na ng intelligence. Sabi ko, thank you very much. Ibig sabihin lang nun, intelligent na ako. Kasi tinitignan ka na ako ng intelligence. Tutuwa naman ako. Sabi ko ganun. Sabi niyan, tanga, anong intelligence? Hindi ka matalino. Ibig sabihin nun, tinitiktikan ka na. Inaalam ko anong mga ginagawa mong transaksyon. Sandali! Hindi po ako kasali sa mga scammer na vlogger. Please lang. Hindi po ako kasing yaman ng mga vlogger na lumipad na sa ibang bansa.